question and answer with our beloved doctor, Dr. Alex Ibay. Okay. For more than 25 years, he is also a member of the Philippine Academy of Family Physicians Incorporated, and also he's been part of the physicians who have taken over during the outbreak of chikungunya virus in Quezon Province. Kumbaga parang COVID din yata ito na umatake sa probinsya ng Quezon. And he is also awarded by the provincial government of Quezon. And of course, he is also a believer of our technology and has been using iTeracare devices in his clinic in Calawag, Quezon. And of course, he is also our proud future star manager. Okay, so welcome, Doc Alex. Yes, Doc Yes, Alex, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, Yes. so thank you very much sa introduction, and likewise, thank you very much kasi napakagaling ng pag-explain mo sa ating product. Napakagaling. So kung nakinig lang mabuti yung ating mga nag-join ngayong gabi, maintindihan nila kung bakit kung ano kagaling ang ating iTeracare device. So pinaliwanag ni Rudolph kung yung mga basic principles kung paano nakakagaling ang ating PrEP. So for those yung mga bago lang siguro na nakaka-attend itong ating Zoom meeting, so nabanggit ni Rudolph yung integrative medicine. So ako po ay isang medical doctor, a family physician, likewise, nagpa-practice po ako ng integrative medicine. So, as a medical doctor, ginagamit ko po yung paggagamot bilang principles po ng Western medicine. Ito po yung conventional medicine na tinatawag natin. At ganun din po, ginagamit ko din yung principles din po ng Eastern medicine. Yun po yung paggamit ng acupuncture, paggamit po ng yung ating mga principles po ng ating mga meridians, mga acupuncture points, So, and then nakagamit na din po ako dati ng homeopathic medicine. Once in a while po, ay ginagamit ko din po yung ating mga herbal medicines. Nag-aral din po ako ng reflexology, acupressure, at saka yung homeopathic medicine. So, yung dalawang pong yun ang ginagamit ko, Western and Eastern medicine. So ito naman pong ating iTeracare device. So parang po din siya, in-integrate din po niya yung principles na paggamit ng po tayo dito ginagamit yung mga binababanggit po dito yung mga meridians, mga chakras, energy centers, at saka po yung mga acupuncture points. And then ginagamit din naman po natin yung principle po ng paggamit po ng heat, yung therapeutic heat, at saka po yung terahertz technology. So, yun po ang kagandahan naman ng ating iTeracare. So, medyo mag-share lang ako ng konting tungkol dun sa paggamit nung bakit kinakailangan natin na magkaroon muna bago ang lahat, bago mag-proceed. So, alimbawa, meron tayong concerned areas, bakit importante na gawin natin yung basic protocol. So, Rudolph, konting lang to time, po, mas maganda po yan, Doc. Okay, sige. So, di ba meron tayong yung sinasabi nating basic steps, yung basic protocol. So, yung una ay di dapat iinom muna ng charged water, 2 glasses. So, ang ating concern kasi diyan dun sa mga merong chronic kidney disease kasi limited ang kanilang pag-inom ng tubig. So dito, ang ating dapat tinitake is 2 glasses before. And then pero pag may CKD, chronic kidney disease, at least 100 ml lang before, 100 ml kasi nga limited ang kanilang water intake, fluid intake. So 100 ml lang. And then so ito yung ginagawa natin. So, bakit natin binoblow o sinisimulan sa palms sa ating source of
Doc, excuse po. Medyo nakafocus po yung camera. Ah, Bali, yung face nyo lang po ang nakikita okay, namin. sige. Ito. Ayan. Okay, kita na, kita? Opo, opo. Okay, sige. So, itong basic protocol na ito, may mga may mahalaga to. So, may ibig sabihin, hindi lang basta natin parang pinapagawa ito just for the sake lang ng tawag dito, procedure lang, procedure matters. So, katulad nito, okay? So, explain ko na lang. Kasi doon pa lamang sa pumps natin, yung ating pangpalad pa lang. So, dapat kasi ang ating regular na tawag dito, protocol is at least 2 minutes per meridian. Okay? So, ang total nun, kung 2 minutes sa 10 points, edi magiging 20 minutes. Tama, 2 times 1. Ngayon, yung mga walang time, wala silang masyadong time, you can do it 30 minutes sa bawat pump. 30 minutes. So that at least ay 1 minute. Okay? Nakuha ba? Nakuha. Yes Medyo po. magulo. Okay. So kung meron tayong 10 points, at least kung meron 30 seconds per foot, 30 seconds, 30 seconds sa isang foot. O di bali magiging 1 minute 'yon. So total ng 10 ay magiging 10 minutes. So yung talagang walang time. Pero pagka you can do it 1 minute, 1 minute o 2 minutes per point, at least 20 minutes or kung pwede 30 minutes. Okay? Okay. So bakit etong points na to, ano bang ibig sabihin noon? So yung sa pump pa lang, dito pa lang sa palad natin, sa pumps natin, nandiyan na yung mga organs. So pag binoblow mo bawat isa dito, na-activate na yung organs natin. Na-activate na. So dito pa lamang sa pumps pa lang, tapos sa sole of the foot, yung sa paa. So nandoon din yung mga organs. So pagka yun ay binoblow, china-charge mo, binoblow, ay di parang na-activate na yung cell. So all the rest, yung halimbawa sa ating yung ating yung neck, may mga lymph nodes diyan. So yung mga ibang areas, so halimbawa sa underarm, sa kilikili, yung sa singit, nandoon ang mga lymph nodes. So, nandoon din parang at then mga yung iba doon, sorry ha, hindi ko maano kasi hindi maganda pala yung aking kwan. Although bago na yung device ko, hindi ko pa lang masyadong magamay So, yun ang importante kung bakit natin kinakailangan gawin yung basic protocol. Kasi doon pa lamang na-activate na yung cells natin at yung meridians kasi tayo full of energy tayo. Dapat ang energy natin nagsisirculate. Kaya ngayon ang purpose ng iTera Care, i-charge yung ating katawan. So pag na-charge yung ating katawan, magsisirculate yung energy natin. And so, yung ating paggagawa ng ating basic protocol, yun ang parang nag-charge sa atin at sinisirculate niya yung energy natin sa buong katawan. So, yun lang ang gusto kong i-share din. Kasi marami nagtatanong, bakit kailangan pa po ba yung basic protocol na yan? Paano po kung hindi gawin yung basic protocol? Pwede po bang dumiretso na agad sa point, sa yung area concerned niya? Pwede rin po. Pero mas maraming magagawang advantage po kung gagawin nyo yung basic protocol. So wala naman pong sasabihin ay hindi ba magiging effective yung ating pagbawand, yung pagbublo kung hindi gagawin yung basic protocol. Okay pa din po, pero mas maganda yung nag-inom kayo ng charged water at saka finalo nyo yung ating basic protocol. So yun lang po, So let's go ahead with Q&A. Yun. Thank you very much, Doc. No? Alam nyo, yung ganyan na simpleng mga paliwanag, marami po tayong mga matututunan sa mga ganyan. Pero tama po kayo, Doc. Buti na lang na-remind nyo kasi marami po talaga ang nag-shortcut. Di ba? Yes, Gusto nila masyadong excited. Di ba? Yes, Kumbaga, diretso agad kung saan yung part na Yes. masakit. So, Oo, kaya ganun. minsan nabibigla din yung katawan
dahil hindi dumadaan sa basic. Kaya nga po basic protocol, kailangan yun muna ang una. Di po ba? Yes. Kasi para mas lalong makondisyon nga po muna yung katawan. So, based po sa mga experience namin, so yung po talagang mga masunurin, ayan, yung mabilis po ang mga epekto. Marami Pero kasi yung nagmamadali eh. oo, yung mga pasaway at masyadong mainipin, ayan, tira Oo. agad. O, so, ang Yes. nangyayari tuloy, biglang magsasabi na ano ba yan, bakit ganito ang nangyari? Ibig Yes. sabihin, Oo. Doc, Oo. mas nag-trigger yung healing crisis sa kanila. Yes. Oo. Kasi Oo. biglang nanibago yung katawan nila eh. 'Di ba? Kaya Yes. parang nabigla, 'di po ba? Tama. Kumbaga Oo. parang sa pagkain, 'di po ba? Pagka tayo ay gutom na gutom, at gustong kumain agad at naparami ang kain, ayan, Oo. maiimpatcho. So Yes. parang Okay. ganun din ang nangyayari doon sa katawan natin pagka nabibigla ng pag-blower po natin. So Oo. thank you Sayang very lang much. kasi nga at hindi ko maipakita yung diagram ano kasi mas maganda kasi dito pa lang, 'di ba? Parang pinakikita ko yung sa palad pa lang natin ando doon na yung ano yung yung organs ano. Tapos yung sa spinal cord din ganun din. Miss, alam mo yung tenga natin kasi nag-aral ako ng basic acupuncture ano. So Opo. yung mga basic acupuncture points yan, yun yung pinag-aralan namin. Actually, nung nag-attend ako ng basic course niyan, kasi as a medical doctor, ano, kasi parang ang tawag namin yung paradigm shift. Kasi iba yung ano iba yung ating napag-aralan namin sa medical school. And then nung kasi sa traditional Chinese medicine, iba ang role ng kidney, iba ang role ng heart, iba ang role ng spleen, iba ang hindi yun yung tinuturo sa amin. Kaya nung unang first 2 days namin, sabi namin, mga doktor kami, para malulugaw ang utak natin ito. Iba kasi ang pag-explain nila, ano. So, sabi nga, ano, yung kumbaga sa traditional Chinese medicine, di ba, meron yan yung earth, wind, fire, tapos water. Ano, may mga ganun-ganun pa yan na pinagmamatch-match mo yan. Sa amin, sa Western medicine, wala, basta yung blood, ganito, yung kidney, yan, para doon. Ano. So, so yun yung at least medyo background ko, kaya ako medyo may alam ng konti sa traditional Chinese medicine and dito mga reflexology. Nag-take din ako ng course ng reflexology dati, ano, hindi yun basta parang true readings lang. Talaga nag-take ako ng course ng reflexology, acupressure, aside from acupuncture. Iba pa rin kasi yun eh. Iba yung acupressure, iba yung acupuncture. Although, they deal with yung mga, di ba, pag misa sa acupressure points. Kaya pag ako sa clinic, may mga pasyente ako, ini-incorporate ko yun. O sige, halimbawa, nahihilo ka. Kasi pag minsan nahihilo, ito ang gamot, ay hindi pa rin po. So tinuturuan ko sila ng acupressure. Saan mo pwedeng i-press para kumbaga hindi ka mag-depend lagi sa gamot. Tulad kanina, meron akong isang pasyente na hindi na, although kasi yung ano alam niyo nangiwi yung kanyang kalahati ng mukha ano. So parang sabi niya stroke ba to o Bell's palsy. So in-evaluate ko siya sabi ko hindi yan stroke, more of Bell's palsy. Kung Bell's palsy ka ko, pwede mong i-ano yan, meron ka mga acupressure points na pwede mong i-massage. So para at least maano alam mo Bell's palsy ano yan medyo minsan tumatagal ng ilang weeks, minsan may months. So tinuro ko na lang siya kasi walang particular na gamot ang Bell's palsy. So nabanggit ko lang yun. So let's go ahead now with the ating Sige Q&A. po. Sige po. Excuse lang po, Ma'am Russell and Sir Dindo, no? Sila po yung nagre-raise ng hand. But as promised, Doc, yung mga hindi natin na-entertain the last time, meron po Okay. akong kopya. So, yun po yung unahin po muna Okay, sige. natin. Okay. So, Doc, ito naman po ang tanong ko. May dialysis patient po. Tapos, 3 times kong ginamit ang Itera Care. Tapos, umihi siya ng dugo at pinahinto ng doktor niya na huwag ituloy ang pag-blower kasi natakot ang pasyente. So, nung ginamit daw po, 3 beses, umihi ng dugo. Mm-hmm. So ganito kasi nga pag kasi ang mga tinatanong diyan ano po bang saan dapat i-blow pag may Blower. CKD. So ano ba sabi nga natin so at least yung Itera sabi parang ini-stimulate niya yung
siyempre, di ba, sabi nga natin, pag CKD na, ano nangyari? Dead cell na yung kanyang kidney. Hindi na nagpa-function yung kanyang kidney. So, pag ginamit mo yung Itera, so ma-stimulate ulit yung kanyang dead na kidney cell. So, pwedeng yung pagkakaroon niya ng blood, parang na-stimulate ulit. Parang pwedeng na-function na ulit yung kanyang kidney, yung ilang cells niya. Kaya pwedeng may dumugo. So, yun ang pwedeng explanation doon. Pwedeng gumagana ng paunti-unti yung kanyang kidney. So, di ba sabi ko, meron akong isang pamangkin na 25 years old, 3 years na siya nagda-dialysis. Since 2019 siya nagda-dialysis. So alam mo ba na before nung nag-start siya mag-dialysis, wala na siyang urine output. Wala na. Totally. Pero nag-start siya mag-Itera, 1 week lang. Unti-unti. Sabi nga nagulat nga yung bata actually 25 years old na. Nagulat siya. Sabi niya, bakit parang may ihi? Dati, ilang years na siyang walang ihi. And then, from that time on, lagi na siyang merong 100 ml, more or less, na urine output. Which means na gumagana yung kanyang kidney na. Gumagana na. Kasi nakakapag na siya eh. May urine output na siya. Di ba? Kaya nga pag may CKD, ang mini-measure natin dyan is yung creatinine clearance, and then kung ilan na ba yung nagiging output niya. So, ganun ang pag-i-stage natin ng chronic kidney creatinine. And then meron niyang formula na ginagamit sila kung sino ba yung stage 1, 2, 3, 4, 5. At pag yun talaga less than 50% na yung function niya, yung EGFR na tinatawag namin, glomerular filtration rate, pero may formula ginagamit yung basic. Pag yun ay less than 15% na, yun yung end stage na ibig sabihin nun, talagang totally parang considered as na yung kidney mo, wala nang function or more. Kaya dapat doon na siya magda-dialysis na siya. Ganun dapat yun ang babasihan kung kailan dinadialysis ang pasyente. Meron kami yung compute. So yun ang pwedeng. Pero isang tanong din doon, Doc, ano po ba, yun po bang kidney, babalik po ba yan sa dati? Sabi ko, hindi. So at least mai-improve. Kung dati, halimbawa, nagda-dialysis siya 3 times a week. So pwedeng later on magiging 2 times a week. Tapos pwedeng once a week na lang. Pero hindi natin masasabi na totally hindi na siya magda-dialysis. Pero at least yung from 3 to 1, and then yung isa nga nating yung kagabi natin doon sa ating meeting yung group. So meron siyang isang na yung tinanong ko ano bang naging improvement sa creatinine. So sabi niya, nag-a-attend siya ngayon si Ma'am sa kagabi natin, nandito siya ngayon nag-attend. So kinikwento niya na yun na nga from 1,600 yata 1,600 naging 1,100. So from parang kumbaga yan is from 60 naging 11, which is malaking bagay na yon. Pero yun nga, hindi na siya babalik doon sa dating normal niyang kidney function. So ganun yun. At least mag-i-improve. And then sabi nga niya, nabawasan na yung kanyang gamot. Dati meron siyang iniinom na yung mga keto analogs. Keto analogs kasi parang yan ang mga reseta pagka merong anong tawag dito, nagki-kidney failure, and then binibigyan din sila ng injectable na erythropoietin kasi nga hindi na rin nagpo-produce yung tawag dito, yung kanilang kidney ng erythropoietin, kaya tinuturukan siya. So kaya yung nagkaroon siya ng bleeding, ibig sabihin parang nai-stimulate na uli yung erythropoietin, which is most likely possible dun sa nangyari sa kanya kung bakit nagkaroon ng bleeding. Okay? Alright. So, good news pa pala yan talaga, no? Kumbaga, parang pag kami nangyayari, akala natin hindi maganda. Pero scientifically, medically pala, meron palang magandang nangyayari. Kasi nagre-respond na yung body natin. Di po ba? Parang ano po, Doc, yung meron isa dito sa Davao na ginamit po, nag-blower, pagkatapos babae. So tapos, ang nangyari po, parang hindi yata siya hindi regular yung menstruation. So nung one time ginamit, may lumabas na mga maiitim na buo-buong dugo. So, ang initial alam nila, kasi bago pa lang na nakakagamit, mga first week pa lang, natakot. Pero syempre, yung kanyang sponsor, naku, instead na matakot ka, matuwa ka. Kasi lumabas
yung yung maitim na buo-buo na dugo. Okay. So, yun po yung mga response ng katawan. So, yun yung mga good news. Okay. So hindi healing crisis yun, ha? Hindi healing crisis. Oo, respond yun ng Oo. Okay. Ito po, Doc, tungkol naman sa prostate problem na schedule na for operation. Paano po ang tamang pag-blow para gumanda yung ihi? Okay. So usually kasi siyempre pag yung mga ang tawag natin yan neurologist so initially binibigyan kayo ng parang yung pampaano ng inflammation kasi ang nangyayari kasi pag sa prostate tine-check kung meron pa diyan tine-check din yung yung PSA yung PSA yung prostatic specific antigen kasi ito ay marker kung gaano na din kamaga yung iyong yung iyong prostate. So pag medyo mataas na yon kasi isang indication din yun na pwedeng mag-lead to cancer. Kaya Mhm. most likely i-suggest na nung doktor ninyo na i-undergo ng operation. Pero kung gusto nyong i-try at marami naman tayong naging testimonies ng maganda ang naging effect sa kasi pag sinabi nating benign prostatic hyperplasia, actually parang nagkakaroon na ng inflammation at ang ating iTera Care is very good at 5-star siya sa inflammation. So Well, saan dapat ipo-focus? Ayan pagka sa ayan. prostate. So sa prostate, ang prostate kasi na ito lalaki lang ang may prostate. So itong banda, yung sa natin, puson. Okay, kasi pareho lang babae o lalaki. Puson ang tawag natin diyan. So yung puson ang dito sa parte, dito sa baba. So doon yun lang i-focus yung niya, yung light, yung blue light nung i-sentro nyo sa may parting puklo ang tawag natin doon. Tama ba? Puklo ang tawag namin doon. Yung symphysis pubis, medical term. Pero ang tawag nyo na puklo, yun yung bone, or doon sa part na yun ang tawag na puson. So doon yun lang i-focus. 15 minutes, 2 times a day. All right. Sige, thank you very much. Sige, proceed muna tayo kay Ma'am Russell. Ma'am Russell, you can unmute your mic. You can Yun proceed po. with Thank you so much yan. po. Good evening. Good Good evening, ma'am. evening. Bye. Yan. Yes. Question po. Actually, ito po galing po sa France tong question na to, no? So, Wow. nag-wonder po sila, is it safe for a cancer patient undergoing immunotherapy po na mag-iTera Care? Yes, pwede. So, at least imo-modify nung iTera kasi pag nag-undergo ng chemotherapy, sabi nga natin, alam naman natin na pag nagki-chemotherapy, pati yung good cells, bad cells, and the bad good cells ay pareho niyang sinisira. Yan, ginano. So, at least kung mag-iTera siya, makaka-counteract niya yung bad effect ng chemotherapy. So kaya pwede. So i-ano na lang dun sa what type of cancer kaya iyon. I don't have that info yet po. Pero Okay, so yun po. well Thank you po. anyway, And sorry po, go ang ahead. pwedeng gawin nyo doon is i-focus nyo ang pag-blow sa spine. Sa spine? Kasi sabi nga, nandun ang ating stem cells. Ako, aside from the spine, inire-recommend ko din na i-blow yung hip bone. Yung hip bone, yung hip bone? Yan. Okay, sorry. Okay. Yan, dito, yung hip bone. Yan, i-blow aside from the spine. Kasi marami rin doon bone marrow sa hip bone. Okay po. Thank you po. So just to clarify, aside from that that immunotherapy, kahit ano po na therapy na pinagdadaanan or ginagawa na isang pasyente, iTeracare is safe to use po. Tama Yes, po. very safe, very Okay safe. po. Thank you so much po, Doc. Okay, welcome. So, thank you, Ma'am Russell. So, next na question po, Doc, is pag lumaki po o lumalaki ang puso, okay lang po ba na i-blow sa part ng heart directly? Yes, pwede po, pwede po. Okay. So, sa No mayoma, harm, no harm. no harm. Okay. So, sa mayoma po, how to blow? Yes, so, okay, una, ilang taon ba siya? Siya ba Ah, ay nasa reproductive age pa? Well, anyway, kung myoma,
Ganun din sa babae kasi ang uterus nasa pelvic area. So yung puson na tinatawag natin, yan sa puson. So ayun medyo parang na iba-iba nga yung camera hindi nakikita ko. So yung puson nandoon, i-focus niya lang doon ng 15 minutes 2 times a day. So remind ko lang please always do yung basic protocol before focusing on the affected organ. Sa puson. O hypogastric area, pelvic area. Lower abdomen, okay. Iisa yon. Lower abdomen, puson, hypogastric area, iisa po yun. Alright. Sige po. Next is, yun po kayang sa prostate enlargement. Yun yan, So, yung kanina, sa puson. Yung kanina, na-answer na natin yun. Yun na rin yun. Okay. Oo, okay. Kasi yung BPH at prostatic enlargement, isa po yun. Okay. So, Doc Ibay, safe po ba na everyday mag-blower? Yes, with drink charged water. Late bang mag-blower pagka late night? Because we work during the day. Parang ganun. Pwede po, pero at least magpahinga po ng at least one day sa isang linggo. Oh, okay. May pahinga din po, may pahinga. May pahinga. Tama po. Yes to low carb lifestyle, Doc Alex. Perfect with iTera. Okay. Okay. Isa kasi nung last time yung natanong natin kasi yung fatty liver, Opo, tama. Like kasi sa fatty liver ang ating connotation dati is yung fatty liver is because of the fats we eat. Yes. Actually, yung fatty liver pag nag-excess tayo ng kasi tayo mahilig tayong kumain ng carbohydrates, pasta, kanin, mga tinapay, and so forth and so on. Kasi pag excess yung carbohydrates na yun, it could be converted sa sugar, yung sugar na yun, yung glucose na yun, ipupunta na yun sa liver. So kaya nagiging yung excess glucose na yun, nagiging fats yun sa ating liver, kaya tinatawag nating fatty liver. So it's not actually yung taba, hindi yan yung mantika, hindi yan yung, let's say, lechon or what. So, pero always eat in moderation. Hindi naman natin sinasabi na, oy, pwede na pala akong kumain ng lechon. So, hindi bawal. Pero eat in moderation. Pero ang dapat bawasan natin is yung too much carbohydrates and too much sugar. Yun po ang nagkokos ng fatty liver. Nako. So, ibig sabihin, bawasan ang rice, bawasan ang mga sweets. Pasta. Pasta. Tsaka mga Doc? Tinapay. Mga tinapay. Yes. Yan. Mahilig kasi tayo sa mga, lalo ngayon, mga cheesecake, yan, ganyan. Actually, Okay. biscuits din, hindi rin sila magandang merienda. Biscuits, marami ding sugar yan. At saka Doc, na-discover ko, mataas din pala ang sodium ng biscuit. Yes. So, actually, ganito yan, sabi daw nga, lahat ng processed foods ay merong yung magic sugar. Alam niyo ba yung magic sugar? Sinasabi na. Yung fructose na sinasabi, ha? So, yun ang hindi, yes, hindi so maganda. yung mga ginagamit, di ba, pag umu-order tayo ng mga, mga milk tea, yung may mga, nakita niyo parang liquid na sugar. Yun po yun. Ayun. Po yun? Yun yung magic sugar. Yan, syrup. Yan. Yung syrup. Okay. Kaya nga po nung pandemic, Doc, tumaas ang sugar ko kasi kakainom ng milk tea. Yun. Tapos, Doc, hello, Doc. Ano po ang dahilan nung time na nag-blow ako na 15 minutes sa tuhod ko, mas lalo pong sumakit? May osteoporosis po kasi ako. After basic protocol, nag-focus ako 15 minutes sa tuhod. Ayun. So, healing crisis po ba yun, Yes, Doc? pwedeng healing crisis. Pag initial na paggamit mo, nagkakaroon ng reaction gano'n. Pero, so, anong gagawin mo? So, dapat medyo i-lessen mo munang time ng, let's say, kung halimbawa, yung basic protocol is ginawa mong 20 minutes, gawin mong 10 minutes lang yung total. And then, i-focus mo dun sa iyong drink more charged water. Tapos yung sa iyong knee, yung affected knee, medyo siguro start mo muna 2 minutes lang muna. Then gradually increase hanggang mga
10 minutes. So, iobserbahan mo. Then later on, yun, mawawala na yung mararamdaman mong lalong sumasakit. Alright, sige. So, Doc, tapos na yung ano natin, yung last time. So, wala na tayong utang. So, all questions answered Okay. na. Sige, proceed na tayo ngayon dito sa new batch natin. Ang tanong dito from Sir Eric, isn't it the frequency penetrates deeper in the body than the heat? Well, for me, parang sabay siya dahil ang carrier nila is yung ano yung quantum, yung scalar energy. Kasi ang terahertz cannot really penetrate especially sa sa liquid. So, ang kaya nga 3-in-1 core technology tayo kasi without the scalar, it really cannot penetrate. So, pero dahil magkakasama siya, so, ang magpe-penetrate talaga siya sabay yung frequency at the same time na the heat. And of course, yung dire-diretso kasi yun yung terahertz kasi frequency siya. So, yung heat naman, it depends upon the thickness of your skin and also the fats that's covering your and also the muscle tissues. Kaya posible na hindi sabay na magpe-penetrate ng todo yung frequency at saka yung heat, di ba? So may factor kasi yon. Okay. So another question is the terahertz frequency responsible for heating the bone? Will the frequency overheat internal organs? So, I don't think so na there's such thing as na ma-overheat yung ating internal organs with the use of the terahertz. So, tama ka na mainit din ang terahertz. Okay? Dahil ako na-experience ko yan using the iTera Bio. Kasi the iTera Bio is purely terahertz, wala siyang init. Pero habang tinatagalan mo yung gamit mo, nararamdaman mo umiinit na talaga siya. Okay, so true because terahertz is a frequency, meron siyang init talaga na on its own. Okay, but of course, iba pa yung init na galing doon sa machine natin which is yun yung therapeutic heat. 'Di ba? Pero yung init naman na galing doon sa terahertz, yun yung talaga nagpe-penetrate at yun yung hinahanap niya talaga yung mga mutated cells at yun yung may possibility na talagang pop up siya, pop out, 'di ba? Parang pumutok. Kaya nga yung ibang term nila, pagka hindi nakayanan ng mga mutated cells yung power ng frequency na yon, yun nga puputok sila at sasama sila, maliliquefy sila, sasama na sila sa bloodstream at yun na yung process ng detoxification. Yan. Kaya nga So, sabi Doc, natin, walang overdose. Walang overdose actually siya. yun, walang overdose. And of Walang overdose. course, yung na-mention natin kanina na non-ionizing ang Yes. ating device. So, wala siya, it won't damage any living tissue inside our body. Okay. And next question is puro can I have a copy? Doc, magandang gabi. Ask ko nga po kung paano makakatulong ang iTera sa nagmamanas ang mga binti at paa at paano ang pag-blow. Okay. So, una ay anong dahilan bakit siya nagmamanas? Kasi pwedeng yung pagkamanas niya, it's either a renal problem, renal problem. Or Okay. is it ang problema po ba niya sa heart? Kasi yun yung pwedeng common cause, pwedeng maging cause ng kanyang pamamanas. Okay. So iba kasi yung namamaga, iba yung namamanas. So pag kasi na mamanas, Okay. ibig sabihin excess fluid yun. Mhm. Excess fluid, So although sabi nga natin ay ang iTera, it will limit yung dampness, ibig sabihin yung parang excess fluid. Pero ang kailangan muna is ano ba yung dahilan niya. Kasi hindi pwedeng basta iTera lang ang magtatanggal nung kanyang yung manas na yon. So dapat i-treat kung halimbawa renal problem ba o cardiac problem. So yun dapat ang iano. And then usually siyempre pagka may mga manas, gumagamit sila ng tinatawag nating diuretic.
pampaihi para mailabas niya yung excess fluid niya. Pero like ang kailangan niya is kung cardiac problem yun, dapat i-treat yung kanyang problema sa heart. At kung kidney problem yan, let's say, kumbaga, baka CKD na pala yan, or pag minsan isang pwede rin pala ay sa liver problem, yung may mga cirrhosis, pwede na rin sila So, yun ang kailangan i-manage na mauna. Ano yung dahilan? Ano ba yung punot dulo? Hindi yan yung basta para yung sabi nga natin parang like yung katulad nung nabanggit ko pagdating sa stroke, yung sabi nga nung author na pinagbabasihan ko, let's say sa stroke, kahit i-treat mo ng i-treat yung kanyang affected limb, yung kung hindi mo i-treat yung brain, di ba parang gano'n, parang simple, simpleng analogy. Pagka butas ba yung bubong mo, ang ginagawa mo, sasahurin mo lang yung tubig, pero hindi mo tinakpan yung bubong, di Tuloy-tuloy yan. tuloy-tuloy ang tulo. So, ganun din yun. Okay lang na Okay. gamitin mo yung itera, makakatulong maalis kahit pa paano yan, pero alamin nyo muna, dapat i-konsulta ninyo at baka merong ibang problema na dapat i-manage din nyo. Ganun yun. Tama. So, kailangan kung saan yung source ng tulo ng bubong. Yun ang hahanapin. Yun ang hahanapin. Para malunasan, para hindi na tumulo sa loob or para hindi na ma-experience pa yung sakit. Very good analogy, Doc. Ang galing. So, Doc Ibay, do you recommend shingle vaccine to seniors? One client was severely suffering from nerve pains due to shingles. How are you going to blow the Itera Care and how many minutes does it needs to spray with charged water before blowing? Okay. So yung shingles kasi ang shingles the viral infection yon Okay. Ang isang complication kasi ng shingles yung tinatawag nating post-herpetic neuralgia. Kasi alam niyo ang shingles, 'di ba, sa skin lumalabas yung blisters, yung blisters kasi ganito 'yan. Nung kayo ay bata pa, nagkaroon kayo ng chickenpox. So yung virus kasi ng chickenpox at saka yung shingles, magkapatid 'yon, so ibang lang. So kung nung bata ka, 'di ba, once in a lifetime lang tayo magkakaroon ng chickenpox. So yung virus noon mawawala na. Pero minsan hindi siya 100% na nawala. May konting-konting matitira. So as you grow older, yung virus na yun na natira, unti-unting dadami na ulit yon. At pagsulpot niya ulit, pagdami niya, magiging na siya, yung herpes zoster or shingles. Pero actually, ang shingles is ang affected sa kanya ay nerve. So depende, napansin niyo ba sa shingles? Isang side lang ang nagkakaroon. Hindi yan halimbawa, dito ka nagkaroon, sa mukha. Hindi yan tatawid dito kasi ang nerve natin, pag ganun lang yan, isang side lang. So mapapansin nyo, hindi siya tatawid dito. Halimbawa sa chest, ganun din, mapapansin nyo, hanggang doon lang, hindi siya tatawid. Sa likod, ganun din. Okay, bali isang side lang. Kasi yung nerve distribution, nandoon lang siya. So anong gagawin mo? Pagka magkaroon ka, so post-herpetic neuralgia na nga, at ang post-herpetic neuralgia, ang problema dyan, may sometimes it takes years bago mawala. Yung sasabihin kasi nung iba, Dok, wala na po akong, magaling na po yung lesions ko, yung shingles. Pero bakit po may masakit pa din? So pinapaliwanag ko na kasi nga ang naapektuhan ay nerves. Sa balat lang siya tumubo. Pero nerves, kaya ang tawag ng complication niya ay post-herpetic neuralgia. Yung neuralgia, yun na nga po yung ibig sabihin yung nerve ay namamaga. Kaya laging masakit. So meron po kami kasing binibigay binibigay na steroid para hindi yun, pag nagsisimula pa lang yung shingles, para medyo mabawasan yung komplikasyon nga po ng post-herpetic neuralgia. Pero pagdating naman sa Itera, so i-focus nyo lang po after the basic protocol, i-focus nyo lang po doon sa mismong affected na area. Kung saan po yun, 15 minutes po, kung sa mukha, kung anumang part ng katawan niya na affected. Spray mo ng okay lang po, okay lang sprayan nyo ng tawag po dito, ng
charged water. Although sabi nga natin is the nerve, nasa loob po 'yon. Hindi yan yung mismong skin. Kasi yung nerve receptors po natin ay nasa nerve. Yung nerve receptors natin nasa ilalim po ng skin. Kaya although pwedeng spray yan ng charged water, hindi po masyadong hindi masyado. Hindi katulad ng eczema, hindi katulad Okay. ng mga lupus, Kasi psoriasis, skin talaga spray siya. Sa yan skin kasi skin level. talaga po. Ito po kasi nasa ilalim ng skin. Okay. Subdermal ang tawag natin doon. Nandun po ang nerves. Pero nerves po ang affected sa shingles. Yan. Hindi po Oh. skin talaga. Sa skin lang sumulpot. Okay. So, galing. So, it's another, learning from all of us. So, how to blow my case with side disc? Bulge ba to? O bulge? Muscle spasm and foraminal stenosis over L4 and L5. Manhid na manhid po ang binti ko. Wow. Okay, sige. Kasi yung L4, L5, yung part ng lumbar vertebra po yung sa may lower back na po, lower back na. So, actually, yun din po yung part na naapektuhan ng sciatica doon din sa may area. Okay. Pero yung sciatica is L3, 4, 5, S1, S2. Yun yung term ha. yung L kasi is lumbar vertebra 3, lumbar vertebra 4, lumbar vertebra 5. Tapos yung S1, sacral vertebra 2. Ganun po kasi L1 ito. So yun yung nerves na involved, pag sciatica. Pero sa kanya, L4 and 5 lang. Pero yun din yung area po na actually na involved sa sciatica. So doon yung iboblow, yung kwan. And then diretso na po nyo yan hanggang sa binti, hanggang sa legs, hanggang sa thigh, hanggang sa legs. Yung hanggang saan. Kasi nga po, most likely yan ay naapektuhan din yung L4, L5. Pababa po yan. Magme-merge po kasi yan dun sa sciatic nerve. Kaya may part pa rin na maapektuhan. Kasi nga, part pa rin po yan ng sciatic nerve. Nagme-merge po yun doon ay. Ayun. Kaya pala sciatica. Kasi sciatic nerve ang affected. Alright. Yes. So, Doc, pwedeng i-extend pa yung blowing doon sa upper part. Kasi, syempre, you need to blow also your 'di ba? Your bone marrow. Bali, doon ay laging, syempre, sa basic protocol naman, di ba? Lagi natin yung kasama ang spine. Yes, So, kaya lang, pagdating doon sa lower ito na yung focus part blowing doon na. doon muna i-focus yung blowing pagdating. Okay. Pero okay lang din na i-blow mo ito. Pero pagdating dito, di ba, 2 to 3 minutes. Pagdating pwedeng hanggang 15 minutes na. Aling side? Kung left side ba yan o right side ang mas naramdaman mo, doon mo i-concentrate. Then, diretso na pababa sa buttocks, sa thigh, hanggang sa legs. I-diretso mo na yon. Okay. Sayang. So next time, dalhin ko yung model ko sa acupuncture. Kasi isang siya isang buo. Ito kasi kalahati. May model kasi ako sa acupuncture na isang buong tao. Kaya pag nakikita ng mga sabi, nang nakita ng mga bata, ano po yun? Wow. It will help us learn more and visualize more. Kasi makikita na, yun pala yun. Okay. Sige po. May question dito. Is a charged water healthy to be microwave to warm it? Do you recommend it? So dapat hindi na po So hindi na. Hindi na. Okay. Wag na. Kumbaga, kaya naman siya sinabi na warm water kasi nga po i-undergo natin yung katawan natin into heat. So parang ikinokondisyon. Pero kung wala naman kayong way to warm it, kung wala naman kayong parang takure or what, so kahit na hindi na warm, kesa naman i-warm nyo tapos i-microwave nyo. So hindi talaga maganda po yun kasi alam naman natin na may radiation po yung yung sa microwave. Okay? So much better na wag na lang i-warm ko, i-microwave lang. Kumbaga tap water will do. Okay, mas maganda po alisin yung okay. meron sigurong take dito, Doc. Sabi niya mas maganda po alisin yung background para makita ang hawak ni Doc.
Sige po, sa Ay, next presentation, mag-usap kami ni Doc para doon sa pasensya ano. na, hindi ako techie kasi. Oo, Actually, yung sige. anak mo. I-orient natin si Doc Ibay Oo. next time. Okay, sige, mas mabuti siguro tanggalin na lang natin. Oo, Iba at yung saka Doc, yung sabi nyo nga, yung parang acupuncture na pang-demo nyo. Wow. So oo. exciting to sa next session with Doc Alex. And Okay. now, let's call on, may nag-raise ng hand, si Miss Alice. Miss Alice, go ahead. You can unmute your mic. Yes, Ma'am Alice. You're raising your hand. You can unmute your mic. There. There you go. Go ahead, ma'am. Good evening, Doc. Good Good evening. evening. Doc, Yes, good evening kasi po. we haven't experienced yet the bio. Wow. Tapos, di ba kapag may stent, may implant, may titanium sa katawan, iiwas lang pag ang gagamitin ay classic or premium. Yes, opo. Pero how about the bio po? Yes. Kasi isusuot lang sa paa. Isusuot lang yung paa. So, mag-hit ba yun, Doc? Pwede ba siya? Or totally na hindi pwede? Kasi nga po isa nating kasi yung bio kasi is tawag po dito parang yung whole body na po ang na ini-energize po niya. So hindi katulad nitong classic and premium and pro na mapipili mo pa yung areas na so Rudolph, para sa akin siguro dapat pagka ganon hindi bio ang kanilang gamitin. Right? Opo. At ano rin po, no, kung if ever na you already have bio, it's not advisable to use it for a longer time. Kasi po, since mag-i-start naman yung bio sa sole of the feet, so siguro mga few minutes lang para at least hindi talaga siya aakyat up to the heart level. Kumbaga hanggang legs and ano lang ang penetration ng iTera Bio. Kasi based sa experience ko, nung nilagay ko yung paa ko. Kasi syempre yun ang unang aakyatan yung paa. So hanggang sa binti, hanggang sa hita, talagang mararamdaman mo . So pagka sa akin dati the last time umabot siya ng 15 minutes. So hanggang maramdaman ko na hanggang bewang ko. So if that's the case, kung meron talaga siyang sa heart, so kahit siguro mga few minutes lang para lang may stimulate yung yung mga nerves doon sa paa. So well, that's my suggestion for total meron na kayong iTera Bio. So it's gonna be good na gamitin nyo pa rin tapos for few minutes lang. And para naman doon sa ibang part, if you have also the blower, it's either the classic, the premium, or the pro. So yun na lang yung gamitin nyo na for upper body do sa ibang mga extremities nyo except for the part ng heart. Kasi yun kasi nga may i-add something Kasi ang problema with stent kasi ang ginagamit yan is stent kasi kung sa heart. Spring kasi yan. Pwedeng metal ang niya parang yes. metal. So ang problema kasi with yung paggamit natin yung classic and pro and all kasi may heat. So yung heat kasi pagka mga metals o plastic na ganun katagal, pwedeng magkaroon ng reaction. So, di ba kaya nga isang natin doon, let's say, mga implants. Pag implants kasi pag heat, actually ang magiging problema mo doon, actually ako in my opinion, it's not actually the it's but the heat. Kasi pag may implant ka na metal, pag ginamit mo ng heat yan, magiging uncomfortable ka. Otherwise, wala naman akong nakikitang kumbaga magiging problema. Kundi yung magiging uncomfortable ka, yung mainit kasi yung di ba pag nag-blow ka ng with the classic and the pero kung let's say sa bio wala naman siyang pinoproduce na ganun kahit
So hindi naman masyado magiging problema with ligature implants. Pero yung sa heart niya, medyo cautious din tayo ng konti. Para din safe. Para safe din. Unless na wala pa tayong from the company na let's say na it's di ba? Ganun naman niya, walang advice from the company na it's okay to use with kasi it goes through with yung classic and ating mga iTeracare device, it goes through with sa bio, ganun din kasi maging principle niya. Kaya just the same, be cautious na lang. Avoid na lang siguro yung mga ganun ng conditions. So we hope Ma'am Alice at least kahit paano have gained idea on how to really manage using the bio and also doon kung may blower po kayo. So yun. So meron po dito Doc na ang tanong niya is when is the best time to use it and how many times a day or week? So wala siyang na-mention particularly pero siguro in general. So when is the best time to use? Kayo Doc, ano bang maiano nyo dito? Wala siyang sinabi. Okay. Kasi karamihan sa atin, let's say may trabaho, nag-office or merong sa bahay. So the best time is sa gabi. Magligo ka na, mag-shower ka na, and then saka mo gawin yun. So mas maganda maging. So para sa akin, kung yun lang ang time mo talaga sa gabi, yung bago matulog. Yes, para dire-diretso na. Yes. Pagka nalapatan na yung likod mo niyan, ay nako, diretso ginawa. na yan. Ginawa. Ginawa na talaga yan. Talaga yung ginawa pag nag-ano ka. Kasi ako ginagamit namin niya yung premium. Yun, yung premium. So ako, kanina, bago tayo habang nagdi-discuss ka sa product presentation, actually, nagpabablaw. Then si Tita Jo, si Jo, Opo. sa gabi. Sa gabi, habang yung about to, ngayon, ngayon, about to sleep. Ngayon. Nag-session na. Nagbublo na rin. Ayan. And then how many times? So pwede nga pong every day. So pwede at least may rest na one day kung every day nyo gagamitin. Yan. Lalo na pagka meron kayong health challenge, it's really advisable to use it every day talaga. Pero kung wala naman health challenge, pampakondisyon lang, so every other day, pwede nyo naman siyang gamitin. Yun. And syempre, pagka gusto nyo ma-relax, gusto nyo mawala yung mga kung ano-anong sakit, yan. Kumbaga, yung iba, as needed. So, depende po sa inyo talaga kung paano nyo gagamitin. Ayan. So, thank you. Hello! Brother Tony! Long time. Yes, Brother Rodolph. Kamusta na ba kayo, Dr. Alex? Hello, Tony. Po kayo? Good morning dyan. Good morning. Good morning. Meron lang pong katanungan ng kaibigan kong taga New York, si Miss Beth. Kung bakit daw po siya na hihilo after doing the cold therapy the next day for 15 minutes. At saka, yun po, dalawa o tatlong tanong pa ho. So yung cold therapy because she is using the Pro? Opo. Oh, okay, sige. So, yun naman ang nagiging pagkakaiba lang nung dalawa is, kasi for ano ba yung kanya? For beautification ba? No, for the eye treatment po, para sa mata po. Okay, sige. So, ilang beses katarak po, katarak. So ilang beses na ba niya nagamit? Kaya initially ba? Kasi baka nagkakaroon siya ng healing crisis kaya parang nahihilo-hilo ng konti. Or matagal na niya nang ginagamit yon? Less than a week. Less than a week daw po. Less than a week. So pwedeng initially, pwedeng merong, pero the next day pa ba niya mararamdaman yon? Ganun ba lagi? The next day lagi natakot na po siya, hindi niya na po ginamit, natakot na po siya. Pero Pro ang ginagamit niya. Pro po, yung cold therapy po. Okay, sige. Ilang minutes niya ginagawa? 15 minutes na po yung ginawa. Okay, so anyway muna, sabi mo start with 2 minutes, 5 minutes lang muna. Ganun muna gawin niya. Opo. At isa pa akong katanungan, kung healthy person ka daw po at gagamitin mo lang yung Pro or iTeracare para to create new stem cell, pwede po ba?
Yes, pwede. Kahit ano, so, 'di ba ang ano nga natin is ang iTera is for wellness. Sabi nga hindi kinakailangan ang tawag dito pa sa ang iTera Care hindi lang para doon sa may sakit. It's also for wellness. Yun ang gagamit ng iTera Care. Kasi di ba nga sa principles niya is yung stimulate niya yung eliminate yung unhealthy cells mo kasi hindi mo masasabi na wala kang nararamdaman pero meron tayong mga unhealthy cells sa katawan natin. So ang gagawin naman niya, eliminate yung unhealthy cells at stimulate niya yung mga activate niya yung ating mga healthy cells. Ganun dapat. So, kaya pwedeng gamitin ng kahit walang sakit ang isang tao. For wellness. At isang katanungan pa ho, pwede daw po ang cold therapy sa back, sa likod daw po, kung pwede instead of warm, pwede po bang cold therapy na lang po? Pwede po ba yun? Pwede rin. Kasi may terahertz pa rin naman. May terahertz pa rin. Although, mas effective kasi kung yung gagamitin mo yung combination ng heat at saka yung terahertz. Pero if ever may discomfort siyang nararamdaman, yung terahertz lang, it can do. Yung cold therapy can do. Maraming salamat po. Okay, welcome. Meron pa. Ito kasi tatlo-hong computer ang ginagamit ko ngayon. Hindi Kaya pala naman 3-star ka eh. Congrats. Ano po ang katanungan nyo? My stem cell siya. Siya. Sister ko, my stem. Pwedeng gamitin yung code? May stent daw po siya. Pwede daw pong gamitin yung cold. For safety reasons din, wag na muna. Wag na rin sa stent. Kasi may terahertz pa rin eh. Pwede pa rin magkaroon ng konting reaction. Just avoid the heart area na lang. Avoid the heart area. Avoid the heart area. Maraming salamat po. Okay. Yes, thank you, Kuya Tony. Maraming salamat. Yes. Ito mo, ang ganda lang kutis ni Kuya Tony. Gawa ng yan. Pro ba yan, Kuya Tony? Pro, iTera Bio, lahat na binili ko. 7 Wonders. Kaya I'm approaching 65. Pwede na naman mag-basketball at mag-football. Kaya grabe talaga. Hindi ako makapaniwala. Pati kutis, pati laki ng kan. Lahat. Kaya hoping to see you guys in December. Wow. Kuya Tony, pwede bang i-booking ang edad mo? Yeah. Halos magkasing edad kami ni Dr. Ibay. Time na kami sa Enero. Sorry po, Dr. Ibay. Okay lang. Doesn't show naman, di ba? Yan, kasi one time may nagtanong na rin sa akin eh. Ano daw ang sekreto ko? Bakit daw? yung kutis ko eh medyo namumula-mula. Sabi ko, gawa lang ng ilaw yan. Okay, sige. Thank you, Kuya Tony. And may question po tayo. Saan po i-blow yung may high cholesterol? Okay, sige. So, ito pa rin ha. Ito medyo controversial ito. Like fatty liver kanina, iba yung tungkol sa fast. Actually, medyo sinishare ko na din sa inyo. Ito naman ay na sa medical community. Actually, ang cholesterol hindi nanggagaling do sa cholesterol-rich foods na sinasabi. So, walang kinalaman yung dietary cholesterol. Ibig sabihin yung dietary cholesterol, yung mga, diba, nung una, meron kami pang binibigay na yung guide. So, alin ba yung matataas ang cholesterol? Number 1, diba, nung una, takot na takot tayong kumain ng itlog. Kasi yung itlog daw, rich in cholesterol. Kaya nung una, advice lang is 1 to 3 eggs in a week. Oh, grabe, So actually, ayun din, Okay, so wala naman siguro magko-contest sa akin ito. Kasi ito ay, na yan. Alam na sa medical. Actually, ang nagpo-cause din ng high cholesterol ay excess carbohydrates din. Excess carbohydrates din. So, yung excess carbohydrates natin, pag kinonvert, kasi ang nagpo-produce ng ating cholesterol ay liver. Liver. So pagka sobra-sobra din ang carbohydrates natin, tawag dito, ang liver natin kasi nanggagaling dun pag meron yung ating clinical pathway na tinatawag, So doon yan. So kaya kung
kung halimbawa may mataas ang cholesterol, unang-una, siyempre, i-reduce mo din ang carbohydrates mo, pasta, and yung ano tawag na sugar, mga mataas ang sugar. Pero paggamit ng iTera, ifo-focus mo sa liver, sa right upper quadrant, sa upper abdomen, sa right side. Yung liver, kasi liver ang nagpo-produce ng cholesterol. So para ma-modulate mo yung parang excess production ng cholesterol, liver ang iyong i-blow. Ayun. So, ayun. So, good answer. So, you have a good insight, good information doon sa explanation ni Doc Alex. Grabe, no? So, maraming mga wrong notion about a particular na na mga sakit. Actually, So, yung una, takot na takot tayo sa cholesterol eh. Kasi ang tawag namin doon ay ang cholesterol demonized nila. Masyado nilang para bang, may istorya yan, may kwento yan. Okay. Or so medyo hindi ko na ikakuan ha. In fairness to sa aking mga friends sa pharmaceutical industry. Kasi yun nga ang istorya noon. Kung bakit naging parang yung cholesterol ay ganun. Pero actually, kailangan ng cholesterol ng katawan natin. Lahat, ang brain natin, cholesterol yan. Ang cell membranes natin, cholesterol yan. So, hindi natin dapat masyadong para bang kung sakwan ay kinatatakutan ng cholesterol. We need cholesterol sa ating katawan. Yun. So, in short, bawasan ang rice, bawasan ang bread, ang biscuits, pasta. Yes. Yan. So, yun. So, thank you, Doc. On the case of pelvic bone cancer, ano po yung best protocol? Pelvic bone. So, ang pelvic bone, ito yung hips na sinasabi. Yes, So, sabi nga natin, pag cancer, actually, hindi naman natin siya masasabing can cure cancer. Pero at least, isang naging kwento kasi, actually, medyo hindi maganda. Meron akong friend, na siya ay merong, actually, nakakwentuhan ko yung anak niya, yung kanyang cancer sa reproductive organ. So, siya ay actually napagamit ko siya ng iTera. Pero ang good thing nang gumamit siya sa iTera, parang kumbaga, parang hindi agad kumalat yung cancer cells niya. So, ganoon. So, kaya nga, ang ko doon ay, sinasabi ko doon sa may mga ganyang cases, hindi na sa ating mga may patients na ating mga members na meron silang let's say therapy o meron silang relative, ang iTera hindi talaga siya work. Although meron tayong mga ilan testimonies na sila na nagka-remission. Ang sabi natin ng remission, yun yung nawawala yung symptoms. Pero meron din namang sabing natin na talagang totally complete remission. Pero merong nagre-recur. So parang ganun ang nangyari sa kanya, yung aking kaibigan, nung gumamit siya ng iTera, medyo na-delay ang pag-progress ng kanyang kuan. Kasi ayaw na nga niya magpa-chemotherapy. So yun doon siya nag-start gumamit ng iTera. So at least, sabi nga nitong anak actually kumbaga sa ibang may mga cancer kasi may kilala ko. Hindi mo mapapansin siya na nagka-cancer siya kasi siya hindi siya yung parang yung bang itsura ng cancer, may mga cancer na butot balat na yung mukha nila, yung payat na kasi meron akong actually nung before mag-pandemic or basta bago mag-pandemic yata o anong time na pinuntahan ko kasi dying na yung pasyente because of cancer. Talagang butot balat na ako. Kukumpara ko siya, parang normal lang siya. Although pumayat siya ng konti. So, ang ko doon is at least nakatulong sa kanya. Yung pain niya, hindi siya ganun ang pain. Kasi matyaga yung asawa na siya ay binublo. Sabi nga nung kaso po yung asawa kahapon, Dok, nakatulong naman yung iTera sa kanya. Kasi parang hindi niya masyadong naramdaman talaga yung kanyang cancer. Although nag-undergo siya ng chemotherapy, yun na nga. Kaya nga, ang natin is nag-immunotherapy o kung chemotherapy, kung nakakatulong ba. Yes, makakatulong. At least sabi nga natin is
yung quality of life. Quality of life, ibig sabihin nun ay, yun, hindi siya ba yung, sabi nga nung anak nakakakain siya, nanghihingi ng pagkain. Pag may sumasakit, tolerable yung pain niya. Kasi sa ibang may cancer, talagang hindi na makakakain. Kaya sila namamayat na namamayat. Tapos yung pain nila, grabe. Grabe. Talagang, kaya yung iba, di ba, ang ano nila is yung euthanasia na daw. Parang sabihin, mabuti pa, ano na ako, turukan na ako ng ano, para hindi na ako magising. Kasi sa sobrang pain. Yun naman, sa kanya, at least sabi nga nitong anak, matagal kami kwentuhan, at least hindi naramdaman ni mami yung bang nararamdaman ng ibang may cancer. So yun lang po ang may ano ko with regards to kung paano makakatulong ITERA sa may mga cancer patients. Pero don't expect na yun nga, magkagaling ba sila or at least kumbaga madidelay yung panang ananda, yung progress ng kanilang pan. Tama po. Kasi po Doc, meron din kaming case na colorectal cancer. So, isa daw po 'yun sa most painful talaga na Yes. na cancer. Lahat naman ng cancer, pag may cancer tagang ang pain nila grabe. Grabe. Pag umaatake daw po talaga. So, malaking tulong daw po talaga kasi pagka nag-ITERA Care, nakakatulog. Kasi siguro naiibsan yung yung sakit, nakakalma. Pero nung time na talagang wala yung wala yung blower, ay talaga naman daw po. Hindi po maganda talaga ang dasal nila, Doc. Ang dasal talaga nila yun na nga, kunin na lang sila. Kunin na. Oo, kaysa Pero ka na maramdaman. daw nang hindi na sila magigising. Oo nga, totoo pala yun, Doc. Ganun talaga pala ang nila, no? Ang mga request ng So yun, Doc, thank you very much, no. Meron pa tayo ditong mga pero as again, i-screenshot ko na lang. Tapos kayo po yung uunahin namin na basahin itong inyong mga concern. Yung kila Ma'am Joanne, Ma'am Ceres Salvador. Pwede naman tayo, actually, pwede naman tayo mag-extend ng, if okay sige sa'yo. Po, okay lang tayo last mag-extend ng ilang minutes pa. Sige So, po. para konti ang utang natin. Sige po, bawasan natin ng 3. Sige. Okay. Do you recommend po mag-blow sa patient na may rheumatoid arthritis at may damage na sa bone? Yes. Very effective ang dyan. Very effective ang ITERA Care dyan. Just blow it. Makikita nyo, malaking improvement yan. Okay. Pwede po ba ang ITERA sa nabutas na cornea? Oh. Ano ba yung cornea? Cornea. Cornea yung parang out yun ng So, no harm in doing it. So, just try it. Just blow it. Start ka ng 2 minutes, 2 minutes hanggang 5 minutes. Pero 2 minutes lang muna. At saka low heat lang. Kung pwede, yung compro, walang heat. Yung cold setting. Okay. So, pwede po ba sa eye to cure cataract? Pwede. Okay. So, direct lang po ito sa eyes, no? Okay, yes. How to blow and how many minutes blowing pagka may psychiatric problem. So, neuro. Okay. Sige, mga psychiatric problem, di medyo hindi tayo ganun ka with regards. Pero, kasi nung una, yung una-una kong nare-receive na mga tanong na yan nung una pa. So, nakakatulong bang ITERA with psychiatric problem? Ang ganito yan. Siyempre, sabi ko nga, if in remission, yung pasyente is in remission, ibig sabihin nun, wala siyang symptoms, di pwede nyo pong gamitin ng ITERA. Yung ang po natin, that just like any other mga neurodegenerative disorders, kasi brain po pag psychiatric at the brain. So i-blow nyo lang po yung forehead niya, mga 5 to 10 minutes. Kasi usually mga ganyan, di po ba, yung iba may sila, may mga parang ayaw nila ng ganyan. Para bang, di ba, usually kasi nakakapag-treat pa ako ng psychiatric patients. Sila ayaw nila yung pinapainom sila ng gamot. Kasi kasi yun nga, yung pag sila yung, pero in remission, pag sabihin in remission, yung normal ang kanilang yun, pwede mo silang painumin ng gamot. Pwede mo yung gawin yan. Pero yung time na violent sila, hindi mo po pwedeng gawin. Kasi, baka suntukin siya. Kasi pakiramdam niya kung anong
harmful Threat yung siya, no? gagawin nyo sa Oo, kanya. threat. Kasi ganun Oo. yan po. Ganun po yung may mga psychiatric problem. Pero in remission, pwede nyo pong gawin. Nakakatulong Okay. din. Pero syempre, Okay. lagi pong ang kinakailangan niya with medication. Ha? Hindi po natin pwedeng iasal lang. So, we can try. Pero ang kinakailangan po nila is medication. May Tama, gamot tama. po sila. Kasi once po na, yun nga, kasi nagiging problema nung iba, pagka gumaganda na yung sabihin, ay okay na siya, normal na, medyo ayaw na nilang iinom ng gamot. Kasi nga, sasabihin nila, ba't ako iinom ng gamot? Ako ay, wala naman akong sakit. Usually, Okay. ganun po yung mga psychiatric patients na yan. So, siyempre, to-tolerate naman ng relatives. So, pagdating na naman po ng, kaya kasi, ako po ay nag-training para mag-treat ng psychiatric emergencies. Dito. Kaya ako, actually, kaya ako yung maraming medyo jack of all trades. Kaya jack of all trades. Kasi nung ako'y nasa hospital, ako nag-training ng leprosy. So, kaya may background ako sa derma. Then ako din nag-training ng psychiatric. Pinadala ako sa National Center for Mental Health. Kasi dito sa area namin, walang psychiatrist. So pag merong psychiatric problem, psychiatric emergency, let's say nagwawala na yan o yung ganun. So ako ang nagtitreat yan. So at least meron akong konting background sa psychiatric problem. So yun po. Galing. So, Doc, kasama din ba dyan yung sa dementia? Dahil dementia. Pwede, kasi, neuro. Yes, Okay. neurodegenerative disorder yan tawag natin dyan, dementia. Ang Alzheimer's is only a form of dementia. Ang Alzheimer po ay akala kasi mag-iba yung dementia, Alzheimer. Ang Alzheimer is a form of dementia. Pero dementia kasi yung cognitive niya function niya nagde-deteriorate na. Yan, nagiging yung parang sabi nga nag-iisip bata na po. So, ang pinaka the best niyan is yung itong forehead, yung forehead. Yan ang pinakang niyo sa mga neurodegenerative disorder. So, marami nagtatanong din kasi Parkinsonism, Yan. So, ito din, yan, yung head. Pero ito, kahit yung forehead lang, pwede na po. Concentrate nyo dyan, 5 to 10 minutes. Okay. So, Doc, ang pinaka-main problem pala is yung dementia. So, itong Alzheimer is just a form of dementia. Pati po yung Parkinson's. Ay, hindi. Iba yun. Iba naman yun. Ang Parkinson's, pero neuro din meron yun. silang, anong tawag dito? Kulang sila ng dopamine. Yun. Iba yung dementia, iba yung Parkinson's. Pero po, neuro din ito. Neurodegenerative. Ang tawag natin, neurodegenerative. Sabi, nagmamalfunction na yung kanilang Degenerative, di ba? Pag degenerative disorder, kumbaga parang ang tawag dito, kumbaga sa tumatanda na gano'n. Para tumatanda ng neurodegenerative. Kumbaga na yung cognitive function ng ating utak. Okay. Naapektuhan na. Cognitive. Okay. Which is very prone po yata ang mga Americans dito no? Madami silang mga experiences ng mga ganun. Kasi po yung mga doon sa yung sa mga home for the home for the aged. Yan. So doon. So last natin, Doc, is dementia. Ano po kayo din after blowing dahil nahilo siya. Cold therapy, nahilo siya after next day, may correlation. Kumbaga nahihilo. Ito yung kay Kuya Tony kanina. Okay. Neuro, ito, last na to. Neurosynaptic rewiring. Kahit gaano katagal i-blow ang limb, wala mangyari. Dapat yun brain. Ano po ba ito? Neurosynaptic rewiring. Neurosynaptic, ibig sabihin, sa brain cells kasi, ang brain cells natin, merong yung synapse, yung pagdudugsong, yung pagtatransfer ng, let's say, halimbawa, tawag dito yun sa dopamine, Parkinson's. Yung neurosynaptic, doon, yung dopamine nando doon. So, dapat mag-travel yung dopamine doon para maano niya yung function niya. Kasi yung Parkinson's, di ba, yun yung kumikilig-kilig. So, nawawala siya ng dopamine, kulang ng dopamine. Hindi nagta-travel siya doon sa neurosynaptic na yun. Kaya ang tawag natin doon ay yung gamot ay parang ang tawag namin doon, parang re-reuptake, yun ganoon, yung parang kasi nawawala na siya, nire-reuptake yun. So medyo i-explain So ganoon ang ng
ng Parkinsonism. Okay. So, ang dami palang mga cases ng mga neuron na ito. Neurotransmitter yan. Neurotransmitter tawag natin. Okay. So, basta basic po is sa forehead. Yan, so, at least safe ka na doon. I-ano mo lang yung forehead, medyo malaking bagay na yon. Start with 5 minutes, tapos hanggang matolerate niya ng 10 to 15 minutes, okay lang. Dito na lang. Alright, sige po, sige po. So, thank you very much, Doc Alex, and thank you sa ating mga masugid na taga-sunod, taga-pakinig ng ating Wednesday presentation. So, hopefully po na marami pa po tayong mga pagkakataon na masagot ang inyong mga tanong. So, patuloy po kayong umattend lang po ng ating mga presentation. And meron po kaming mga isi-send din po sa inyo na recorded discussion natin para po ma-review nyo yung mga sagot na ginawa ni Doc Alex, hindi lang para dun sa mga concern nyo, but para dun po ma-share nyo rin dun sa mga kakilala nyo kasi parang lahat naman halos merong mga challenges pagdating sa ating mga kalusugan. So once again, Doc Alex, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nakapakinig sa atin ngayon, maraming salamat. Yan, si Ma'am Irene Marie, yan, regular natin, listener po natin. Irene. So we will send again our mga yes, I think meron akong nakita kanina sa nag-attend parang colleague ko. Talaga po. Pero I think kasi isa nag-attend is taga Lucena. Yung doktor na yung isa, I think siya yun. Wow. Actually, nag-send ako din sa kanya dati ng about Itera. Baka medyo nagiging interested. Hello, Dr. Rabayawa. Are you still there? Yun. So, yun. At least meron, hindi lang kayo ang nandyan sa area na yan. Meron ng isang doktor yan. So, more power po. Thank you very much, Doc. Talagang more power pa talaga sa inyo. More health. Salamat. Okay. Thank you din. At matyaga din yung ating mga ating nag-a-attend ng Zoom meeting. Matsatsaga. Nakikita ko medyo yung ilan yung nating regular din nating na-attend ng Zoom meeting. Yes po. Kasi po yung iba, they are attending not for themselves but for others. Diba? Kumbaga, they are gaining knowledge para talagang... Tony, meron mo tatlo nakahook sa kanya. Ibang power talaga to si Kuya Tony nito. Ibang klase, kaya nag-3-star. Kasi nakapag-chat kami one time. So, akala ko, kasi akala ko relative niya yung aking kaklase nung sa medicine. And so happened na medyo malapit-lapit daw. Ayun, sige po. Sige. So until next week po. So maraming salamat po. Nobody wants to go home. Nobody wants to sleep, Cruz. Hi, hello there, Sir Marcos. Wow, good to see you again. Unfortunately, everybody wants to stay. It's daytime there. Thank you, Doctor. Yeah, thank you, Doctor, for the explanation for everyone. That was good. Okay. Welcome. Okay. Yeah, it's my pleasure. Everybody stay in the room from the beginning. They still in. They don't want to go home. They don't want to sleep. They don't want to go home. That was maybe next time we can extend it up to. Last time we have extended up to 10:45 or. One time, 11 p.m. But very good. Nobody wants to leave the Zoom meeting. Yes. All right, Chris. Bye, Doc. Bye. Thank you very much for the presentation, Sir. Hi, Marcos Tony. We are here in Copacabana. Oh. Marcos, there's from Buena, Brazil. Hello. Yes, we are here in Copacabana right now. Copacabana Beach here. Copacabana. All right. Thank you. Bye-bye, everyone. Bye. Thank you. Good night. Salamat. God bless. Bye-bye. Good night. God bless. God bless everyone. Bye.